ikaw ba ang nagsisiga? Ha? Oo. Sinusunog ko yung mga tuyong dahon. Pambihira ka? Hindi ka muna tumingin sa paligid mo, basta ka na lang nagsiga dyan. Bakit? May sinampay ka ba? Bulag ka ba? Ay, Ayun oh, nasa gilid ng bahay. naku. Pasensya ka na. Hindi ko napansin na may sinampay ka pala. Sa susunod nga, magtanong ka muna. Bago ka bang tenant dito? Oy, kahapon lang kami lumipat kasama ng pamilya ko. Pagbibigyan kita ngayon pero sa susunod, hindi na. Pasensya ka na talaga. Hindi na mauulit. Aba dapat lang. Ang hirap-hirap maglaba at magpatuyo ng damit tapos mauusukan lang. Hindi tinapa mga damit ko Pasensya na. Mag-iingat ako sa susunod. Ako nga pala si Joey. Tinatanong ko ba pangalan mo? Gusto ko lang naman makipagkilala magiging magkapit-bahay na tayo Pamangkin ako na may-ari ng apartment na inuupahan nyo. Ganun ba? Kumusta ka? Pakipatay na lang ang apoy mo. Ay naku, baho! Hindi lang yata to yung daw ng sinunog mo Papatayin ko na ngayon din. Pasensya na ulit ha. Pasensya na. Walang masama sa pagiging maselan. Lahat naman ng tao may ganyang katangian. Hindi lang maganda kapag sumusobra na at nakakasakit na ng ibang tao. Iwasan sana ang sobrang pagiging maselan para walang makaalitan. At hindi mauwi sa pagganti gamit ang karunungang itim. Mapagpalang araw sa iyo, Miss Gwen. Ganon din sa mga tagapakinig ng inyong channel. Tawagin niyo na lamang akong Susana. Tubong Iloilo. At 58 anyos na ang edad sa kasalukuyan. Maagang nabiyuda at may isang anak. Ang anak ko ang kumumbinsi sa akin na sumulat sa inyo para ibahagi ang isang karanasan na hindi ko malilimutan. Sana po isa na ang kwento ko sa mapapakinggan sa inyong channel. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating kwento, huwag pong kalimutan mag-subscribe sa channel na ito. I-like ang video at mag-comment po sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para may pagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. At ngayon, ituloy natin ang kwento. Magandang gabi po, Ate Susana. Ikaw pala, Joey. Magandang gabi rin sa'yo. Kararating mo lang ba galing sa pamamasada? Opo. Ano po bang ginagawa niyo dito sa labas? Hinihintay ko kasi si Lizelle, yung pamangking ko. Nakikita mo na siguro siya. Lizelle po pala pangalan niya. Nakilala ko na po siya nung isang araw. Talaga? Tinanong ba niya kung ikaw ang bagong tenant dyan sa apartment? Opo. At saka may nagawa kasi akong kasalanan Ha? Nagsiga po ako ng tuyong mga dahon. May sinampay pala siya. Kilala ko ang pamangking ko. Siguradong tinarayan ka nun. Pasensya ka na ha. Ganun lang talaga yun. Naiintindihan ko naman po siya. Medyo maselan kasi yon sa halos lahat ng bagay. May mga ganun po talagang tao Oo nga. Kaya lang, hindi ko naman pwedeng konsintihin ang ginagawa niya. Lalo na kung sumusobra na. Baka po lalo yung magalit kung pagsasabihan nyo. Nabanggit ko lang naman sa inyo. Sa totoo lang, hindi lang naman ikaw nagrereklamo sa ugali ng pamangking ko. Ako na lang ang humihingi ng dispensa. Baka naman po merong pinagdadaanan lang yung pamangkin nyo kaya siya ganun. Lahat naman ng tao may pinagdadaanan. Pero hindi dahilan yon para maging magaspang ang ugali natin. Napakalawak po ng pag-iisip ninyo. Ngayon lang ako nakatagpo ng gaya nyo Tama nga po pala ang sinasabi ng mga katabi namin dito. Swerte kami na dito nakahanap na mauupahan. Nako, nambobola lang ang mga yon. Totoo po ang sinasabi ko. Unang kita ko pa lang sa inyo. Kita na agad na magaan ang aura ninyo. Halata na mabait kayo. Naniniwala kasi ako na kapag mabait ka, maraming biyaya ang darating. Naku, tama po kayo dyan, Ate Susana. Naniniwala din ako sa ganyan. Siya nga pala. Kumusta kayo dyan?
Hindi ko na kayo nakamusta nung nakaraan dahil abala ako sa ibang gawain. Komportable ba naman ang pamilya mo? Okay naman po kami ng pamilya ko. Maaliwalas po ang bahay. Mabuti naman kung ganon. Halos 3 buwan din kasi ang nabakante eh. Baka kako may mga sirana gaya ng saksakan ng kuryente. Magsabi lang kayo ha. Marunong naman po ako magkumpuni sa loob ng bahay. Kung meron man pong sira, ako na lang mag-aayos. Ganon ba? Ay, ayan na ang pamangking ko. Sakay ng tricycle. Po, siya na nga po. Papasok na rin po ako sa loob Joey, Sige po. salamat nga pala ha. Opo. Sinamahan mo ako sandali. Pagbaba ng tricycle, nagmano na sa akin ng pamangking ko at sabay na kaming pumasok sa loob ng bahay. Kaya siya ginabi dahil nag-overtime sa trabaho. Kapag ganun na ginagabi siya, hinihintay ko talaga siya sa labas ng gate namin. Yun po bang bagong tenant ang kausap nyo kanina? Oo, si Joey. Nabanggit niya na nasita mo pala siya nung isang araw. Opo. Basta na lang kasing nagsiganang hindi man lang nagpapaalam, may sinampay ako. Lizelle, sana lang mahinahon ka sa pakikipag-usap sa ibang tao. Gaya niyan, hindi pa naman natin gaanong kakilala si Joey at ang pamilya niya. Paano kung mainitin din ang ulo? Di napatulan ka nang wala sa oras. May iwasan naman po sana yon kung hindi siya tanga. Huwag ka ngang magsasalita ng ganyan. Ang hirap maglaba tapos pauusukan lang niya ng parang tinapa. Nangamoy usok ba ang mga nilabhan mo? Hindi naman po, dahil tuyo na rin naman nun. Yun naman pala Sa susunod, hinahinay sa paninita ng ibang tao. Opo, Chang. Hindi ko na po yun uulitin. Mabuti naman kung ganon. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Halika na sa kusina at maghahain na ako. Sige po, Chang. Kanina pa nga ako nagugutom Siya nga pala, Lizelle. Tumawag ang nanay mo kanina. Pinapatanong kung pwede ka daw bang magpadala ng pera sa kanila. Matagal pa po ang sahod ko Yun nga ang sabi ko. Sasabihin ko na lang kako sa'yo. Ayaw po nila kasing magtrabaho. Malakas pa naman si tatay. Di ba naglalabada naman ang inay mo? Yun nga lang, hindi na sumasapat sa kanila. Tsaka, umaasa sila na kapag nakapagtrabaho ka, matutulungan mo sila. Kaya nga, pilit kanilang iginapang sa pag-aaral. Obligasyon po nila na pag-aralin ako. Huwag nga silang maningil. Hindi naman sila naniningil. Kaya lang, hindi naman ganon kaganda ang buhay nyo sa probinsya. Magpapadala na po ako sa kanila para matigil na sila. Mabuti naman. Alam ko na nakakapagod ang magtrabaho. Pero konting tiis lang. Kapag nakapagtapos naman ng pag-aaral ang mga kapatid mo, giginhawa rin ang pamilya ninyo. Matagal pa po yun. Mabilis lang ang panahon. Kita mo nga si Alexis. Sino ang mag-aakala na nasa Canada na siya ngayon? Mabuti pa nga siya nandun na. Sana po makarating din ako dun. Wala namang imposible. Basta determinado ka na matupad ang pangarap mo. At syempre, samahan mo rin lagi ng dasal ang bawat desisyon mo. 1 taon pa lang na nakatira si Lizelle sa bahay ko. Anak siya ng pinsang kong si Ate Luding. Nakiusap ang pinsan ko na kung pwede sa akin muna tumira ang anak niya para hindi na mangupahan ng bahay. Gusto raw kasi nito na magtrabaho dito sa Maynila. Hindi naman daw kasi sapat ang kinikita sa probinsya. Kahit nakatapos naman ito ng 2 taon na kurso sa koleyo. Tinanggap ko naman si Lizelle at sinuwerte na may kakilala ko na naghahanap ng sekretarya. At siya ang nirekomenda ko. Ganun ba? Hindi ko kasi alam Akala ko kasi regular siyang nagpapadala sa inyo. Sige, hayaan mo. Kakausapin ko siya mamaya pagdating niya. Nang matapos ang tawag ng pinsan ko, maya-maya dumating na rin ang pamangking ko galing trabaho. Napansin ko agad ang paper bag na dala niya. Itinago pa niya yun sa likod niya. Mano po, Chang? Sa kwarto po muna ako. Lizelle, sandali lang. May sasabihin po ba kayo? Wala naman akong pakialam kung ano ang gusto mong gawin sa pera mo. Dahil labas na ako dyan. Kaya lang kasi, ako ang kinukulit ng nanay mo. Kausap ko lang siya bago ka dumating.
Ang buong akala ko, regular ka nagpapadala sa kanila. Hindi na nga kita hinihingan dito sa bahay para kako hindi na mabawasan pa ang sahod mo. Makontento na lang po sana sila sa kung magkano ang ipadala ko. May kailangan din akong bilhin para sa sarili ko. Alam ko naman yon. Kaya lang kasi, kailangan din ng tulong ng pamilya mo. Matitiis mo bang hindi sila bigyan? Pasensya na po, Chang. Gusto ko naman sanang sarili ang unahin ko. Bahala na sila dun. Lizelle, pamilya mo sila? Alam ko naman po yun. Kaya lang nakakapagod na rin tumulong. Di ba sabi ko naman sa'yo, konting tiis lang. Kapag nakatapos naman ang iba mong kapatid, sila naman ang tutulong sa mga magulang mo. Pasensya na po, Chang. Pero ayoko na po. Mula ngayon, sarili ko na muna ang uunahin ko. Lizelle, alam mo ba? Mula rin ako sa mahirap na pamilya. Isang kahig, isang tuka lang kami noon sa probinsya. Marami kaming magkakapatid. Pero dahil sa pagtutulungan namin, nakaahon kami sa kahirapan. At bago mamatay ang mga magulang namin, nagawa namin iparanas ang maginhawang buhay na nararapat sa kanila. Iba naman na naging buhay nyo kaysa sa amin. Paano naging iba? Nagsisipag naman ang mga magulang mo. Ang gusto lang nila ay konting tulong mula sa'yo. Para naman yung sa mga kapatid mo. Ayaw kasing maghanap ng trabaho na mas mataas ang sahod ni na inay. Nagtsatsaga lang sa kung anong meron. Alam mo namang parehong elementarya lang ang natapos ng mga magulang mo. Anong trabaho ang inaasahan mong pwede nalang pasukan? Bakit naman po kasi yung iba nakakagawa ng paraan? Huwag mong ikukumpara ang ibang tao sa mga magulang mo. Iba-iba ang kakayanan ng bawat isa. Pasensya na po kayo, Chang. Buo na po ang pasya ko. Huwag ka sa akin humingi ng pasensya, kundi sa pamilya mo. Tawagan mo sila. Kaya siguro hindi ka nila makontak dahil blinak mo na sila. Sige po, Chang. Tatawagan ko po sila mamaya. Magpapahinga lang po muna ako. Tatawagin na lang kita kapag naluto na ang hapunan. Hindi na ako nag-usisa pa kung ano ang naging pag-uusap nila mag-ina. Naaawa man ako sa mga magulang niya. Wala rin naman akong magagawa. Minsan kapag tumatawag sa akin ang anak kong si Alexis, nababanggit ko yun sa kanya. Kahit siya naaawa sa mga pinsan. Tuwing hapon may mga batang naglalaro sa tapat namin. Tuwang-tuwa naman ako kapag nandun sila. Ang dalawang anak ni Joey nakikisali pa nga sa paglalaro. Kahit paano nalilibang din ako dahil nandun ang mga magulang ng mga bata at nakikipagkwentuhan sa akin. Nawala lang sa isip ko na nasa bahay nga pala ang pamangkin ko. Ayaw nga pala nito ng maingay kapag nagpapahinga siya. Ang iingay nyo! Magsiuwi nga kayo sa bahay nyo! Huwag kayong maglaro dito sa harap ng bahay namin! Ay, nandiyan ka pala. Pasensya na sa ingay ng mga bata ah. Naglalaro lang man sila eh. Wala akong pakialam! Doon mo sila sa tapat nyo palaruin! Nagpapahinga yung tao eh. Hindi ako makatulog dahil sa ingay nyo. Mga bata, doon na lang kayo sa may bakanting lote maglaro ha. Huwag kayong lalayo. Lagot kayo sa akin kapag bumalik kayo dito! Pasensya ka na talaga. Sige na mga bata, punta na kayo doon. Sabay-sabay naman na tumango ang mga bata kay Joey. Humingi pa sila ng sorry sa pamangkin ko. Kahit si Joey humingi ulit ng dispensa, pero inirapan lang siya nito. Hindi napansin ni Lizelle na nandun lang kami sa gilid ng bahay. Napapaya din ako sa mga nanay na kausap ko dahil sa inasal niya. Kaya nang nagpaalam sila, agad kong kinausap ang pamangkin ko. Naabutan ko pa siyang nagkakapi sa kusina. Bakit mo naman ginawa yun? Ang alin po? Nasa may gilid lang ako ng bahay. Kausap ko ang mga magulang ng mga bata na sinigawan mo at ipinagtabuyan. Yun po ba? Hindi ko po sila sinigawan. Nakakahiya sa mga magulang ng kausap ko. Baka kung anong isipin nila. Dapat nga po sila ang mahiya dahil hindi nila sinasaway ang mga anak nila. Nakakaabala po sila sa pamamahinga ng ibang tao. May bahay naman sila.
Bakit kailangan nila sa tapat ng ibang bahay maglaro? Ako ang nagbigay ng pahintulot na maglaro ang mga bata. Lagi kasi akong pinupuntahan ng mga magulang nila at nagkukwentuhan kami. Nagkataon lang na day off mo ngayon. Ganun po ba? Pasensya na po kayo. Hindi ko naman alam eh. Kahit na hindi mo alam. Hindi maganda na sigawan mo ang mga batang yon. Hindi na po mauulit, Chang. Sana nga, hindi na maulit. Sana naman po, Chang. Sabihin nyo rin na huwag silang maingay kapag nagpapahinga ako. Minsan na nga lang makapagpahinga ang tao eh. Nagtataka naman ako sa'yo. Nasa likod naman ang kwarto mo pero naiingayan ka pa. Naririnig ko pa rin po ang ingay. Matanong nga kita, Lizelle. Ganyan ka ba kaselan sa inyo? Po? Tinatanong kita kung ganyan ka kaselan sa inyo. Hindi naman po. Dahil wala namang maingay sa bahay namin. Hindi lang naman sa ingay ka maselan eh. Halos sa lahat ng bagay. Hindi ko alam pero nag-uumpisa na akong mainis sa pamangkin ko. Okay naman siya nung unang dating niya sa amin. Kaya lang habang tumatagal, nakikita ko na ang tunay niyang ugali. Tuwing may napapansin ako sa dalaga, ang anak kong nasa Canada ang sinasabihan ko. Pinapayuhan naman niya ako na habaan na lang ang pasensya ko. Baka daw kasi iba lang ang nakagisnan sa probinsya at nadala ito dito sa amin. Gusto rin kasi ng anak ko na may kasama ako dito sa bahay. Oh, bakit dito naglalaro ang mga bata? Ha? Mas okay sa bakuran ko at malawak. Pwede silang magtakbuhan doon. Naku, Ate Susana, mahirap na po. Baka magalit na naman ang pamangkin nyo. Nako, wag mo siyang intindihin. Ako ang may-ari ng bahay na ito, kaya ako lang ang masusunod at hindi siya. Ayoko po na dahil sa akin o sa mga bata, magkaroon kayo ng hindi magandang pagkakaintindihan. Para alam niya din na hindi sa lahat ng oras siyang masusunod. Nandyan po ba siya ngayon? Wala. Pumasok siya sa trabaho at nagsabi na gagabihin ng uwi. Ay sige po. Diyan ko na lang paglalaruin yung mga bata para hindi ko na kailangan pambantayan dahil may gate. Gusto ko talaga na merong tumatambay dito. Mula kasi nung mamatay ang asawa ko, naging malungkot na ang bahay na ito. Tapos, pumunta pa ng ibang bansa ang nag-iisa kong anak na lalaki. Buti na lang pala sinamahan kayo ng pamangkin nyo. Anak siya ng pinsan ko na nakiusap na kung pwedeng dito muna sa akin para hindi na umupa. Okay naman sana siya. Kaya lang po maselan no? Napagsasabihan tuloy siyang feeling mayaman. Ay, sorry ate hindi ko dapat sinabi yun. Okay lang. Hindi naman lingid sa akin ang sinasabi ng mga tao tungkol sa pamangkin ko. Kahit nga mabait ang isang tao, meron pa rin nasasabi ang iba Ay, Joey, maiba nga pala ko. Po. Hindi yata lumalabas ang asawa mo. Naku po, ilang araw nang tinatrangkaso Kaya nga hindi rin ako makapamasada. May iniinom bang gamot? Meron naman po. Kaya lang hindi yata hiyang. Nako, meron akong herbal dito. Teka, kukunin ko lang sa loob ha. Baka hiyang si Celia ron. Naku, salamat po Ate Susana. Ang bait niyo talaga. Nako, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Nakatira kayo sa apartment ko, kaya obligasyon ko na kayo. Matagal na rin mula nang tumawag ang pinsan kong si Ate Luding. Nagpapasalamat siya sa tulong na ibinigay ng anak kong si Alexis. Kinumusta rin nito ang kalagayan ng anak niya. Sinabi ko na nasa maayos naman ang anak nila at abala sa trabaho. Nagpapaalam na ang pinsan ko nang dumating naman ang pamangkin ko. O sige, sasabihin ko na lang sa kanya. Sige, mag-iingat din kayo dyan. Sino pong kausap nyo? Ang inay mo, kinukumusta ka niya. Yun lang po ba ang dahilan kung bakit siya tumawag? Nagpapasalamat na rin siya sa amin ni Alexis. Nung 1 linggo pala, na-ospital ang bunso mong kapatid. Kailangan nila ng pera. At sakto namang nagpadala ang pinsan mo. Yun muna ang ipinahiram ko sa inay mo. Kumusta naman daw po si Buboy?
At ano po ang naging sakit niya? Infection sa dugo. Kahapon lang nakalabas ng ospital ang kapatid mo. Ay, salamat naman at mabuti na ang lagay ng kapatid ko. Matagal-tagal na rin mula nang makauwi ka sa inyo. Bakit hindi mo sila dalawin? Marami po kasing pinagagawa si attorney, kaya hindi ako papayagan nun. Eh di tawagan mo na lang sila. Namimiss ka na ng pamilya mo, Lizelle. Sige po, baka bukas po, tawagan ko sila. Habang kausap ko ang inay mo kanina, ramdam ko ang lungkot niya dahil pinili mong tuluyan ng putulin ang komunikasyon mo sa kanila. Kahit sino naman po ang tanungin nyo, Chang. Marami ang nagsasabi na tama ang naging desisyon ko. Sino? Yung kagaya mo mag-isip? Yung hindi marunong magpahalaga sa pamilya? Chang, may sarili din naman kasi akong buhay. Marami ka pang panahon para isipin ang sarili mo. Sa ngayon kasi, kailangan ka ng pamilya mo. Malakas pa naman si Naitay. Tsaka working student naman po si Gio. Malakas pa ba yung mga magulang mo na pareho ng senior? Mabuti na lang. Maaasahan ang kapatid mong si Gio. Magpapadala po ako kapag nakaluwag-luwag ako. Alam mo ba, kung hindi lang nakiusap sa akin ang inay mo, gusto ko na sanang bumukod ka. Chang naman, wag niyo naman akong paalisin dito sa bahay niyo. Kaya kita pinatira dito para makatipid ka. Para sana makapagpadala ka sa inyo. Pero sarili mo lang ang iniisip mo. Nag-iipon naman po ako para pagdating ng araw may magagamit ako. Hindi naman habang buhay nagtatrabaho ako. O siya, sige. Hindi na ako makikialam kung magbibigay ka sa mga magulang mo. Sana lang, huwag mo akong bigyan ng dahilan para paalisin ka sa bahay ko. Nang sumunod na araw, nagpaalam ang pamangking ko kung pwede pumunta ang mga kaibigan niya sa bahay ko. Pumayag naman ako dahil yun ang unang beses na may pupuntang bisita sa amin. Umorder na lang ng pagkain ng pamangking ko para yun ang ipapakain niya sa mga yon. Nang dumating ang mga bisita niya, ipinakilala naman niya sa akin. 3 babae at 1 bakla. Hinayaan ko na sila at lumabas muna ako. Oh, bakit dito kayo nagpapahangin, Ate Susana? May bisita kasi ang pamangkin ko. Kaya hinayaan ko na muna sila. Buti ayos lang sa inyo na tumanggap ng bisita ang pamangkin nyo. Naku, wala namang problema sa akin yun. Gusto ko nga na laging may bisita sa bahay ko. Nakakagaan nga daw sa isang bahay kapag pinupuntahan ng mga bisita. Lalo na nung buhay pa ang asawa ko. Marami siyang mga kaibigan at kamag-anak na dumadalaw sa amin. Mukha pong hindi pupunta ngayon ng mga kakwentuhan nyo At tara po muna sa bahay. Siya nga pala, Joey. Magaling na ba si Celia? Opo, ate. Mabisa nga yung binigay nyo Nagpapasalamat nga siya Matutuwa yun kapag makikipagkwentuhan kayo sa kanya. Sige, sa inyo na muna ako tatambay. Mamamasada ka ba ngayon? Inilabas mo ang tricycle? Opo. Kailangan po kasi makabawi ng ilang araw na hindi nakakapamasada Siya. Mag-iingat ka. Lagi po ako nag-iingat para sa pamilya ko. Tinawag lang ni Joey ang asawa niya at saka umalis. Tuwang-tuwa naman si Celia nang makita ko. Nang balikan naman ni Joey ang tricycle niya na nasa tapat ng gate namin, nandun na si Lizelle at nakapamewang. Sa'yo ba tong tricycle na to? Oo. Sa susunod huwag mo iparada sa tapat ng gate namin. Sandali lang naman akong umalis Kahit na! Ay. May tricycle ka nga, hindi mo naman alam kung saan ang tamang parking. Hindi naman yata nakakaabala sa'yo Nagsusungit ka na naman. Oras na makita ko pa ulit yan dito sa tapat ng gate namin, i-report kita. Huwag naman. Ito na nga lang ginagamit ko sa paghahanap buhay. Wala akong pakialam. Uy, Gagawin ko talaga ang sinabi ko. kung magsalita ka naman, parang hindi ka nakaranas ng hirap sa buhay Konting konsiderasyon naman. Nakaranas din ako. Kaya nga hanggat maaari, ayoko makaperwisyo ng ibang tao, hindi gaya mo. Kaya nga humihingi na ako ng pasensya pero galit ka pa rin.
Samantalang pamangkin ka lang naman ng may-ari. Si Ate Susana nga, hindi nagagalit eh. Pamangkin lang pala ha. Kapag hindi ka pa umalis, tatawag na ako ng barangay tanod. Sasabihin ko na nanggugulo ka. Uy. Kabago-bago mo lang dito, akala mo kung sino ka na. Ay, huwag ka na magtawag. Aalis na ako. Pasensya na ulit. Leche, pinapainit pa talaga ulo ko. Ano naman kung pamangkin lang ako? Siya nga tenant lang namin eh. Makabalik na nga sa loob ng bahay. Nalibang ako sa pakikipagkwentuhan kay Celia, kaya hindi ko na malaya ng oras. Maliban kasi sa kanya, nakipagkwentuhan din ng ilan naming kapitbahay. Pag-uwi ko, wala na ang mga bisita ng pamangkin ko. Chang, kumain po kayo. Marami pang natirang pagkain. Sige, yan na lang ang kakainin ko mamayang hapunan. Kumusta ang pagbisita ng mga kaibigan mo? Tuwang-tuwa po sila nang makarating dito sa atin. Noon pa nila gustong makarating dito sa bahay eh. Nahihiya naman po ako sa inyo. Gusto nga po nilang bumalik eh. Pabalikin mo sila. Wala namang problema sa akin. Mas okay nga yun kesa naman kung saan-saan pa kayo magkikita. Sige po, sasabihan ko sila. Siya nga pala. Saan kayo tumambay? Wala po kasi kayo kanina nung lumabas ako. Ang nakita ko lang po yung tricycle ni Joey. Nasa kanila ako at nakikipagkwentuhan kay Celia. Nakausap mo ba si Joey? Opo, bastos naman ang taong yun. Bakit mo naman nasabi yan? Parang tinatanong ko lang naman kung sa kanya yung tricycle sa labas. Aba, ang angas ng sagot. Akala mo kung sino na. Baka naman hindi maganda ang pagtatanong mo. Hindi po Ang ayos nga ng tanong ko sa kanya. Mabait naman siyang makipag-usap sa akin at sa iba. Baka sa inyo lang. Sinabihan pa nga niya ako na pamangkin niyo lang naman daw ako. Talaga? Sinabi niya yon? Opo, Chang. Alam ko naman na pamangkin niyo lang ako at nakikitira lang. Alam ko naman kung saan ko ilulugar ang sarili ko. Sa lahat ng ayoko, yung magkakaroon ng problema sa mga tenant. Alalahanin mo na taga-ibang lugar ang mga yon. Hindi natin siya lubusang kilala. Kakausapin ko na lang siya kapag nakita ko. Dapat po sa kanila pinapalayas niyo na. Lizelle, ano ba yung sinasabi mo? Maliit lang na bagay yan. Hindi naman kailangang humantong pa sa pagpapaalis sa kanila. Sa totoo lang po, sa tuwing nakikita niya ako, laging matalim ang titig niya sa akin. Akala mo lang yon. O baka dahil sa hindi laging maganda ang paghaharap ninyo nung nakaraan. Siguro nga po. Balak ko pa naman sana siyang kausapin para kunin siyang service mo. Mahirap na kasi sa panahon ngayon kung kani-kaninong tricycle ka nakikisakay. Ang dami ng dayo dito sa atin na hindi ko nakilala. Wag na po, Chang. Baka mamaya sa kanya pa ako mapahamak. O sige, ikaw ang bahala. Sa kwarto na lang po muna ako, Chang ha. May gagawin lang ako. Ilang araw ko ring hindi nakita si Joey. Sabi ng asawa niya, madaling araw pa lang daw bumabiyahe na ito. Binanggit din niya na parating ang itay niya sa mga susunod na araw. Para bang nagpapaalam siya na kung pwedeng magkaroon sila ng bisita. Ayos lang naman sa akin yon. Dahil labas na ako kung magkakaroon sila ng mga bisita sa apartment nila. Hindi ko lang alam na dun pala mag-uumpisa ang problema ng pamangkin ko. Hoy! Anong sinisilip-silip mo dyan? Ha? Magnanakaw ka, no? Hindi, Neng. Hihingi sana ako ng bunga ng kalamansilyo. Nakita ko kasi na maraming bunga kaya sumisilip ako. Tinitignan ko kung may tao. Hindi naman kami namimigay ng kalamansi dito. Umalis na kayo! Ganun ba? Sige. Pasensya na kung natakot kita. Sino kaya yun? Parang ngayon ko lang nakita. Lizelle, sinong kausap mo? May tao ba? Parang pulubi po Baka namamalimos lang. Dapat binigyan mo kahit bariya. Wala po akong bari Tsaka mamimihasa lang yun. Baka bumalik-balik pa dito sa atin. Wala namang problema kung bumalik-balik ang taong yon. Gusto ko nga yung nakakatulong. Sa ganung paraan, maibabalik natin sa iba ang mga biyayang natatanggap natin. Sa susunod na lang po.
Kapag may taong humihingi, huwag mong papaalisin. Tawagin mo ako para ako na lang ang magbibigay ng limos. O kaya, pahintahin mo dito. Naku, Chang! Papapasukin niyo yung mga ganong tao? Ang dungis kaya. Baka may sakit pang dala at mahawa pa tayo. Huwag mong pandirihan ang mga ganoong tao. Madungis lang ang panlabas nilang anyo. Pero siguradong busilak naman ang kalooban ng mga yon. Pasensya na kayo, Chang. Pero hindi po ako sang-ayon sa sinasabi niyo. Alam mo, Lisel, hindi ka naman ipinanganak na mayaman. Pero kung makaasta ka, daig mo pa ang ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Hindi naman porket mahirap lang ako. Hindi na ako pwedeng maging maselan. Nag-iingat lang po ako. Ilugar mo naman sana. Sinasabi ko sa'yo, oras na magkaroon ka ng problema dahil sa ugali mong yan, hindi kita matutulungan. Lalo na kapag ikaw ang mali. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Sana nga, dahil ayoko na mapahamak ka. Teka nga, aalis ka ba ngayon? Nakabihis ka. Opo, magkikita kami ng mga kaibigan ko. Sigurado ka bang mga kaibigan mo ang kikitain mo? Oo naman po, Chang. Baka kasi may boyfriend ka na. Hindi mo lang sinasabi sa akin. Wala pa po, Chang. Hindi ko pa po iniisip na pumasok sa isang relasyon. Hindi kita pinagbabawalan. Ang gusto ko lang dito mo papuntahin para makilala ko naman. Kung meron na pong manliligaw sa akin, dito ko po talaga papupuntahin. Sige po, Chang. Aalis na po ako. Mag-iingat ka. Tumawag ka na lang kung anong oras ka makakauwi. Wala kaming kaalam-alam na ang matandang sinita ni Lisel ay ang itay na sinasabi ni Celia na magbabakasyon sa kanila. Nakita pa ng matanda ang pagsakay ng pamangking ko sa tricycle. Tapos na po ba kayong maglakad-lakad, Tay? Oo, iyo. Nakakita na nga ako ng kalamansi sa bahay ng landlady niyo napagkapalan patuloy ako magnanako nung dalaga dyan. Si Lisel po yun. Ha? Pamangkin ni Ate Susana. Napakasungit po nun at napakaselan. Namimili rin ng kausap. Oo nga Ang talim ng tingin niya sa akin para bang sinusuri ang pagkatao Kay Ate Susana na lang po kayo humingi. Napakabait niya at wala kayong masasabi sa ugali. Sana makilala ko na siya. Lagi po yung pumupunta dito para makipagkwentuhan kay Celia. May mga dala ko dyan pasalubong. Pakibigyan mo na lang. Sige po, bibigyan ko po siya. Kaya lang baka nandyan yung pamangkin niya. Alam ko kasi day off nun ngayon. Nakita ko na umalis. Talaga po? Oo. Di ngayon na ako pupunta kay na Ate Susana. Baka meron din siyang sasabihin sa akin. Hinahanap daw kasi ako nung isang araw Kasalukuyan akong nagwawali sa bakuran nang dumating si Joey. Napansin ko agad ang hawak niyang supot na may laman na kung ano. Bumati pa siya sa akin sabay abot ng dala. Dumating po kahapon yung biyanang ko. Dala po niya ito. Pinabibigay sa inyo. Salamat ka mo. Nag-abala pa talaga siya. Marami po siyang dala galing probinsya. At hindi naman namin kayang ubusin yan. Sana makilala ko din siya. Yun din nga po ang gusto niya Kanina nga nandito siya. Maaga siyang nagising para maglakad-lakad. Natuwa nga raw siya sa puno ng kalamansi nyo at hitik sa bunga. Kung gusto ninyo, kumuha lang kayo. Nalalaglag na nga lang Naku, nakakaya po. At saka, baka magalit na naman si Lisel Akin naman ang mga puno na yan. Karapatan ko na mamigay. Siya nga pala, nagkasagutan na naman ba kayo? Opo Dahil sa tricycle ko na nasa tapat ng gate nyo, nung makita ko kayo sa labas, alam nyo naman po na sandali ko lang iniwan dun at binalikan ko rin naman agad. Balak ba naman akong i-report ng pamangkin nyo dahil sa mali akong parking? Pasensya na po ate hindi ko na napigilan na sarili ko na sagutin siya Sabi ko na nga ba mali na naman ang sumbong niya sa akin. Siguradong ako na naman ang pinalabas niyang masama sa inyo, no? Wala rin naman kasing silbi kung kakausapin ko siya. Magkakailalang siya sa akin. Ako na lang ang humihingi ng dispensa sa ginawa Naku, niya. Wala naman po kayong kasalanan Ako nga nahihiya sa inyo. Basta, kung may kailangan kayo, magsabi lang kayo sa akin, ha? Labis na ako nababahala sa mga ginagawa ng pamangkin ko.
Sakto namang habang hinihintay ko ang pag-uwi niya, tumawag ang nanay niya. Binanggit ko rin ang ugali ng anak at kung bakit ganun itong umasta. Sa 5 magkakapatid daw, si Lisel ang pinakakakaiba ang ugali. Mula pagkabata, ayaw nitong pinakikialaman ng mga sariling gamit. Maging sa pagkain, hindi raw ito kumakain ng kung ano-ano lang. Nandito na po ako. Oh, maaga ka yata. Namili ka rin ba? Opo, luma na po kasi ang mga damit ko. Ah, siya nga pala. Nakausap ko ang inay mo. Kumusta ka niya? Ano po ang sabi nyo? Kako, ayos lang. Mas mabuti siguro kung direkta mo silang makakausap. Hindi yung ipapadaan mo pa sa akin. Baka manghingi na naman sila ng pera sa akin. Yan ba ang dahilan kung bakit ayaw mo silang kausapin? Tingin mo sa kanila, pera lang ang kailangan nila sa'yo. Alam mo, mula lang sabihin mong ayaw mo na silang kausap, kahit na-ospital ang bunso mong kapatid, hindi na sila lumapit pa sa'yo. Sige po, Chang. Tatawagan ko na po sila. Ilang beses ko na ring narinig yan sa'yo, pero hindi mo naman ginagawa. Baka dumating ang panahon na ikaw naman ang mga ilangan sa kanila. Sila naman ang hindi mo mahagilap. Hindi po darating ang panahon na ako naman ang lalapit sa kanila. Hirap nga po sila dun eh. Huwag kang pakasisiguro. Bilog ang mundo. Hindi porket nasa maayos kang kalagayan ngayon, tapos sila'y nasa laylayan, hanggang doon na lang sila. Mahirap po ang buhay namin doon. Kaya nga po lumuwas ako eh. Na gusto ko ng pagsisihan dahil sa ugali mong yan. Tumatanaw naman po ako ng utang na loob sa inyo dahil sa pagtulong nyo sa akin eh. Hindi ko kailangan ng pagtanaw ng utang na loob. Ang gusto ko, maging mabuti kang anak at kapatid. Lingunin mo naman sana ang pamilya mo. Kaya nga po tatawagan ko na sila. Pero sa oras na humingi na naman sila ng pera sa akin, pasensyahan na lang po. Hindi na po ulit ako tatawag sa kanila. Mukhang kaya mo naman na ang sarili mo. Bakit hindi ka nalang bumukod? Kung aalis po ako, paano kayo? Kaya kong sarili ko. Malakas pa naman ako kahit may edad na. Makakaya kong mamuhay ng mag-isa. Nakikiusap naman ako sa inyo, Chang. Huwag niyo naman po akong paalisin dito. Mas gusto ko na may kasama na kamag-anak. Natatakot akong mangupahan mag-isa, lalo na nauuso na naman ang pinapasok ang mga bahay. Inaalala ko rin yon. Pero minsan kasi, hindi ko na matagalan ang ugali mo. Pinipilit ko naman po magbago eh. Ang gusto ko sana, gayahin mo ang anak kong si Alexis. Mabait, marespeto, at kayang makipagkapwa-tao. Marunong naman po akong makisama. Sa mga kaibigan mo lang. Pero sa mga taga rito, at lalo na kapag alam mong mababa ang katayuan, para bang diring-diri ka. Itanim mo sana sa isip mo. Ipinanganak ka ring mahirap gaya nila. Opo, Chang. Tatandaan ko po yung sinasabi nyo. Mabuti naman. Siya nga pala, kapag may humingi ng bunga ng kalamansi natin, bigyan mo. Hindi ko yan ipinagdadamot. Nang sumunod na araw, nakilala ko rin ang itay ni Celia. Mukha naman siyang mabait. Pero may iba akong nararamdaman sa kanya. Naisip ko na lang na dahil yun sa unang beses pa lang namin nagkita. Natutuwa ako sa bakuran mo. Ang dami kasing puno eh. Lalo na yung kalamansi mo. Asawa ko ang may tanim niyan. Lagi yang hitik sa bunga. Kung gusto mo, kumuha ka lang. Sa susunod na ako manghihingi. Matanong ko nga pala, magtatagal ka ba dito? O yung plano ko lang 1 buwan dito tapos sa isa ko na namang anak titira bago bumalik sa probinsya namin. Ma-enjoy mo sana ang pagbabakasyon mo dito. Sigurado yon. Tsaka gusto ko rin makasama ang apo ko eh. Sila lang ang kaligayahan ko. Marami ka na bang apo? Bale 5 lang silang lahat sa 3 kong anak. Nabanggit ni Celia na matagal na daw kayong biyudo. Ako naman, 3 taon nang namatay ang asawa ko at
Isa lang ang anak namin. Lagi ka nga ikinukwento sa akin ng anak ko eh. Sobrang bait mo nga daw sa kanilang lahat na nangungupahan dito. Parang pamilya na daw ang turing mo sa kanila. Ganun naman talaga dapat, di ba? Bago pala ako bumalik sa probinsya, hihingi ako sa'yo ng buto ng kalamansi ha. Gusto ko magtanim sa amin eh. May mga puno din kasi ako doon pero hindi ka na to kahitik sa bunga. Kung gusto mo, manguha ka na ngayon. Tsaka mo na lang dagdagan bago ka umalis. Alam mo ba yung ibinibigay ko sa mga apo mong kalamansi? Ginagawa nilang juice. Mainam yon kesa sa inumin sa tindahan. Sige na nga. Mamimitas na ako. Ay, teka lang. Kukuha lang ako ng plastic sa kusina. Nagpaalam ako sandali kay Mang Loreto. Nang mga oras na yon, nagising naman si Lisel na nagkataon na walang pasok ng araw na yon. Naagaw ng pansin niya ang paggalaw ng puno ng kalamansi dahil tapat yun ng bintana niya. Tumayo siya at sumilip at doon niya nakita ang matandang lalaki na abala sa pagkuha ng mga maliliit na bunga. Biglang uminit ang ulo niya at lumabas siya ng bahay na nakapajama pa. Sabi na nga ba magnanakaw ka? Ha? Nagkakamali ka, iha. Ako pa ang mali ngayon? Huling-huli ka nga sa akto. Mga kapitbahay, tulungan niyo kami! Pinasok kami ng magnanakaw! Huwag ka maingay. Mali ka na iniisip mo. Huwag kang lalapit! Bakit? Huwag mo akong lalapitan, matanda ka. Baka mahawa pa ako ng anong sakit na meron ka. Ano ka ba? Wala akong sakit. Anong wala? Tignan mo nga yung balat mo. Mukha kang hindi pa naliligo. Tama na. Nakakahiya sa mga kapitbahay nyo. Aba, dapat lang na mahiya ka dahil sa ginagawa mo. Matanda ka na, magnanakaw ka pa. Hindi. Ang tsahin mo may sabi na kumuha ko ng mga bunga. Imposible ang sinasabi mo. Ha? Hindi pinamimigay ang bunga ng puno na yan. Sadya talaga na malikot yung kamay mo. Ha? Narinig ko ang lahat ng sinabi ng pamangkin ko. Ako ang nahiya sa inasal niya. Bago pa humaba ang pagtatalo nila, lumabas na ako dala ang plastic. Nagulat naman si Lisel nang bigla akong sumulpot. Pasensya ka na, Susana. Sapat na sigurong nakuha ko. Makakagawa na ako ng juice nito para sa mga apo ko. Ito ang plastic. Dadalan ko na lang kayo mamaya. Bako hindi na. Okay naman dito eh. Sige, aalis na ako ha. Nang makaalis ang matanda, agad na rin akong pumasok sa loob ng bahay. Hindi ko na hinintay na makaalis ang mga kapitbahay na nakikiusyoso. Agad namang sumunod sa akin ang pamangkin ko. Pagharap ko sa kanya, isang malakas na sampal ang ibinigay ko. Chang! Bakit niyo po ako sinampal? Nagtatanong ka pa talaga? Nabigla lang po ako kanina nung sinita ko yung matanda. Narinig ko lahat ang sinabi mo kay Mang Loreto. Hindi ka lang nabigla. Gawain mo na talaga yon noon pa! Hindi ko naman po kasi alam na pinayagan niyo siyang kumuha ng bunga ng kalamansi. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko, ha? Hindi ko ipinagdadamot ang bunga ng kalamansi na yan. Pero anong ginawa mo? Hindi mo lang ipinagdamot. Tinawag mo pang magnanakaw yung pobre na halos kasing edad na lang tatay mo! Sorry po, Chang. Hindi ko naman po sinasadya. Puro yan na lang ang sinasabi mo. Pero ginagawa mo pa rin ang ginagawa ang asal mo! Huwag mo akong daanin sa iyak. Patawarin niyo po ako, Chang. Doon ka kay Mang Loreto humingi ng tawad at hindi sa akin. Po? Pagkatapos ng ginawa mo sa kanya, wala ka man lang bang gagawin, ha? Kasi, Chang... Kung hindi ka hihingi ng tawad, mabuti pang umalis ka na sa pamamahay ko. Dahil sa matandang yun, magagawa niyo akong palayasin? Hindi siyang dahilan, kundi yung ugali mo. Lagi mo na lang akong ipinapahiya sa mga taga rito. Daig mo pa ako kung umasta. Huwag mo sanang kalilimutan. Nakikitira ka lang dito sa pamamahay ko. Walang nagawa ang pamangking ko kundi sumunod sa akin. Nang mga oras naman na yon, galit na galit ang mag-asawa dahil sa nangyari kay Mang Loreto.
Pinagbawalan na lang ni Celia ang ama na bumalik sa bahay namin. Habang nag-uusap nga sila, nakarinig sila ng tumatawag sa labas ng apartment nila. Lumabas naman si Joey para alamin kung sino ang tumatawag. Anong ginagawa mo rito? Gusto kong makausap si Mang Loreto. Nandyan ba siya? Sabi kasi ni Chang, puntahan ko dito. Ibig sabihin, napilitan ka lang na pumunta rito. Pwede ba? Palabasin mo na lang siya para matapos na. Kung ganyan rin lang naman ang tono ng pananalita mo, umalis ka na lang. Pasalamat ka nga't pumunta pa ako dito. Kaya nga umalis ka na. Nakakairita lang yung pagmumukha mo na parang diring-dire. Hindi ako aalis hanggat hindi lumalabas si Mang Loreto. Baka mamaya ako pa ang palabasin yung masama. Ha? Totoo naman na masama ka. Feeling sosyal na wala naman sariling bahay. Nakikitira na nga lang, umaarte pang maselan. Bastos ka! Kayo nga wala ring sariling bahay. Sa palagay mo, sa asal mong yan, karapat dapat kang igalang? Ha? At kahit umuupa lang kami, kahit paano, hindi kami nakikitira lang. Sa bagay, ano nga bang aasahan sa isang tricycle driver na gaya mo? Halos lahat naman sa inyo, bastos! Hindi na nakatiis, lumabas naman si Mang Loreto. Matagal muna niyang tinitigan ng dalaga bago nagsalita. Hindi alam ng pamangkin ko. Sinundan ko siya at narinig ko na naman ang mga sinabi niya. Maya-maya naiiling na lang ako na tumalikod. Umuwi ka na sa inyo, Iha. Sana huwag ka na muling gagawa ng isang bagay na makakasakit sa damdamin namin. Hindi mo ako kilala. Baka pagsisihan mo ang mga salitang binibitiwan mo sa akin. Pinagbabantaan mo ba ako, ha? Hindi. Sinasabi ko lamang sa iyo ang pwedeng mangyari sa iyo. Akala mo naman matatakot ako. Kung hindi ka takot sa amin, matakot ka sa tiyahin mo. Anong ibig mong sabihin? Isusumbong mo ba ako, ha? Hindi ko na kailangan gawin yun. Narinig naman niya kung ano mga sinabi mo kanina. Kaya ka siguro sinundan dahil wala na siyang tiwala sa'yo. Kasalanan nyo kapag nasira ang relasyon naming magtiyahin. Ay nako. Akala ko pa naman na kaya siya nagpunta rito para humingi ng tawad. Yung pala para mang-away. Taga-probinsya naman siya eh. Pero kung umasta, akala mo kung sinong sosyal na diring-diri sa mga gaya nating mahirap. Ang mga ganyang tao na ang taas na lagi ng tingin sa sarili. Kailanman hindi aasenso sa buhay. Tama po kayo, Tay. Tara na nga po sa loob. Huwag nating hayaan na masira ng babaeng yun ang bakasyon nyo rito sa amin. Mula ng araw na yon, naging malamig na ang pakikitungo ko kay Lisel. Nag-uusap pa naman kami, pero may pagbabago na sa samahan namin. Hindi na rin ako magiliw makipag-usap sa kanya. Nang ikwento ko nga kay Alexis kahit siya nadismaya rin. Naging maganda lang ang mood ko nang meron siyang ibinalita sa akin tungkol kay Gio. Sa wakas matutupad na rin ang pangarap nito at ng pamilya niya. Si Alexis po ba ang kausap nyo? Masaya kasi kayo eh. Oo, siya nga. May ibinalita kasi siya sa akin kaya ako natuwa. Tungkol po saan? Sa trabaho niya. Ganun po ba? At Chang, meron nga pala akong sasabihin sa inyo. Ano yon? Pupunta po kasi bukas dito ang mga kaibigan ko. Pasensya na, Iha. Hindi na sila pwedeng pumunta dito sa bahay ko. Bakit naman po? Akala ko okay lang sa inyo na pumunta sila dito. Noon yon. Paano po yan? Nakauuna na ako sa kanila. Dapat kasi, nagpaalam ka muna sa akin. Hindi yung basta-basta ka nalang gumagawa ng plano. Chang, nakikiusap naman ako sa inyo. Kahit last na po bukas. Kung hindi kasi sila makakapunta, mapapahiya naman ako sa kanila. Ako nga, ilang beses mo na ring ipinahiya sa mga tao dito. Pero wala kang narinig sa akin. Huwag mo sanang kakalimutan. Bahay ko ito. At ako lang ang masusunod sa pamamahay ko. Galit pa rin po ba kayo sa akin? Ano sa tingin mo? Hindi na nga po ako lumalabas kapag nandito sa bahay. Hindi na rin po ako nagrereklamo kahit ang ingay ng mga bata sa labas.
Dapat lang na matuto kang makisama. Alam mo namang pakikipagkwentuhan na lang sa mga taga rito ang libangan ko. Sana naman po, huwag niyong hayaang sirain ang samahan natin ng ibang tao. Kung magkalamat man, dahil din yun sa'yo. Inaamin ko naman po na nagkamali ako. Huwag niyo naman akong parusahan ng ganito. Hindi kita pinaparusahan, Lizelle. Dinidisiplina lang kita. Tingin ko kasi sa sobrang bait ng mga magulang mo, hindi nila yun nagawa sa'yo. Mabuti na lang, hindi tumulad sa'yo ang mga kapatid mo. Matagal ko na po silang kinalimutan. Huwag niyo na po sana silang ipaalala pa. Ibang klase ka rin, ano? Nakatungtong ka lang dito sa Maynila at nagkaroon ng maayos na trabaho. Akala mo kung sino ka nang umasta. Huwag sanang dumating ang pagbagsak mo. Huwag niyo naman po sanang ipanalangin. Kung ano man po ang narating ko ngayon dahil din yun sa pagsusumikap ko. Huwag mong kalilimutan na galing lahat yan sa Panginoon. Kung hindi dahil sa Kanya, wala ka sa kinalalagyan mo. Ang kaalaman mo sa trabaho, galing sa Kanya at hindi mismo sa sarili mo. Siya ang nagbigay sa iyo ng kakayanan. Bakit hindi ka sumama sa akin magsimba? Baka malinawan ang isip mo. Sa ibang pagkakataon na lang po. Sige, ikaw ang bahala. Chang, di na po ba magbabago ang isip niyo? Hindi na. At huwag mo nang ipilit ang gusto mo. Nang sumunod na araw, isang kababalaghan ang nangyari sa bakuran ko. Nagising ako na patay na ang puno ng kalamansi at lahat ng bunga nito. Nasa lupa at lahat na bulok. Kahapon naman okay pa ito. At nakakuha pa nga ako ng mga bunga na pinamigay ko sa mga kapitbahay namin. Ano pong nangyari sa puno ng kalamansi? Hindi ko nga alam eh. Kahapon ayos pa naman. Tanim pa naman ito ng tiyong mo. Wala na tuloy akong alaala sa kanya. Huwag na po kayong malungkot, Chang. Wala naman na po tayong magagawa eh. Kasalanan mo ito. Dahil sa iyo kaya namatay ang puno ng asawa ko. Chang, bakit naman po ako ang sinisisi niyo? Hindi ko naman ginusto ang nangyari sa puno ng kalamansi niyo. Ipinagdadamot mo kasi ang bunga na akala mo ikaw ang nagtanim. Dahil sa iyo isinumpa ang puno namin. Baka may sakit po ang puno na hindi natin alam. Tumigil ka. Iyang ugali mo. Iyan ang nagbibigay ng mabigat na aura sa bahay na ito. Mabuti pa, umalis ka na. Humanap ka na ng ibang matitirhan. Hindi ko na mapapalampas pa ang ginawa mong ito. Chang, maawa naman po kayo sa akin. Wala akong ibang mapupuntahan. Kaya nga maghanap ka na ng malilipatan. Bibigyan lang kita ng ilang araw. Mabuti pang mag-isa na lang ako dito. Masaya naman ako at tahimik pa ang buhay ko. Galit lang po kayo kaya nasasabi niyo yan. Oo! Galit ako! At habang nakikita kita dito sa bahay ko, lagi kong maaalala ang ginawa mo. Chang, pangako po, magbabago na ako. Lahat ng sasabihin niyo, gagawin ko na. Bakit ba ipinagpipilitan mo pa ang sarili mo dito sa bahay ko? Huwag mong sabihin na iniisip mo na balang araw magiging iyo ang bahay na ito. Kay Alexis lang ang bahay na ito, pati ang 6 na pinto ng apartment. Hindi ko po iniisip yan, Chang. Alam ko naman kung ano ang lugar ko sa bahay na to. O baka naman akala mo, matutulungan ka ng anak ko na makarating ng Canada. Noong una, payag siyang tulungan ka dahil naaawa siya sa pamilya mo. Pero nang malaman niya ang ginagawa mo sa kanila, nagbago na ang isip ni Alexis. Ano po? Aba, ang babaw naman ang dahilan niya para hindi na ako tulungan. Kapag nandun na po ako, imposible po na hindi ko mapadala ng pamilya ko. Dito pa nga lang, tinalikuran mo na ang pamilya mo. E di lalo na kung nandun ka na. Huwag niya naman pong ipagkait na matulungan ako. Kung gusto mong makarating sa ibang bansa gaya ng anak ko, magsumikap kang mag-isa. Kalimutan mo nang matutulungan ka pa niya. Alam niyo naman po ang pinagdaanan ko. Kaya po ako ganito. Dahil sa hirap sa probinsya. Kaya nga kita tinulungan na makarating dito at makapagtrabaho.
Pero ito ang igaganti mo sa akin. Mas mahirap ang pinagdadaanan ng mga kapatid mo kaysa sa'yo. Pero kahit kailan, hindi nila tinalikuran ng mga magulang mo. Sige po. Ako na lang ang gagawa ng paraan kung paano ako makakaalis dito. Kumalat naman ang balita tungkol sa pagkamatay ng puno ng kalamansi ko sa bakuran ko. Marami ang haka-haka sa totoong nangyari dito. Isa na nga rito dahil sa kadamutan ng pamangkin ko. Baka meron daw nagalit kaya sinumpa na lang ang puno. Anong iniisip mo? Ay, nabalitaan ko po na namatay daw yung puno ng kalamansi ni Ate Susana. Babala nang nangyari sa dalagang yan. Hindi ko po maiwasan na maawa kay Ate Susana dahil ala-ala yun ng namayapa niyang asawa. Sisihin niya ang pamangkin niya dahil yun ang may kasalanan. Ayon nga po sa narinig ko, galit na galit ang ginang sa pamangkin. Baka magbago na rin ang babaeng yon. Sana nga po, para hindi na siya mapalayas. Pinapalayas na ba siya? Oo daw po, sabi ng mga nakarinig sa pagtatalo nilang magtiyahin. Kung may trabaho naman siya, madali naman sa kanya na makahanap ng matitirhan. Sa palagay ko kasi, kung mawawala siya, mas magiging tahimik ang mga buhay natin. Pwede naman siyang iwasan na lang. Hindi ganun kadali yun. Lalo na tiyahin niya ang may-ari ng titirahan niyong mag-anak. Oo nga po. Hindi naman kami pinababayaan ni Ate Susana na basta na lang bastusin ang pamangkin niya. Gusto ko pa sana magtagal dito sa inyo Kaya lamang baka hindi lang ako makapagpigil. Naku, wala naman pong dahilan para magpang-abot kayo ni Lisel. Malay mo, subukan ako sa ibang paraan. Wala naman po siguro kayong balak na gumamit ng karunungang itim para turuan ng leksyon si Lisel. Huwag lamang siyang gagawa ng isang bagay na labis na magpapagalit sa akin. Ang nagpapagalit lang naman po sa inyo kapag nasasaktan ng mga apo nyo. Hindi naman po yun lumalapit sa mga bata dahil maliban sa maselan, suplada pa. Sana nga talaga. Paano po tay? Maiwan ko na po muna kayo. Mamamasada muna ako ha. Mag-iingat ka. Huwag ka rin magpapaabot ng gabi at uulan ng malakas. Nung gabing yun, ang lakas ng buhos ng ulan. Wala pa ng mga oras na yun si Lisel. Kahit may samaan kami ng loob, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Kung may masamang mangyayari sa kanya, pananagutan ko siya sa mga magulang niya. Malalim na ang gabi nang dumating ito at naamoy ko agad ang alak sa katawan niya. Kailan ka pa natutong uminom, ha? Tapos, ganitong oras ka pa uuwi? Para kang walang kasama sa bahay. Akala ko ba wala kayong pakialam sa akin? Sa palagay mo kaya, kapag may masamang nangyari sa'yo, sino ang mananagot sa mga magulang mo, ha? Huwag po kayong mag-alala. Naghahanap na ako ng matitirahan ko. Mabuti naman. Ipinaalam ko na rin sa mga magulang mo ang desisyon ko na paalisin ka. Sana hindi nyo na lang po pinaalam sa kanila. Huwag kang mag-alala. Wala na rin silang pakialam pa sa'yo. Wala na ngayon nakaalis na si Gio. Ano po? Anong ibig niyong sabihin? Nasa Canada na ang kapatid mo. Tinulungan siya ni Alexis? Bakit siya? Ako ang nagpatulong sa kanya. Alam ng pinsan mo kung gaano ka kaselan sa trabaho. Kaya mo bang maglinis ng banyo ng ibang bahay? Lahat ng trabaho ginawa ng anak ko doon. Alam naman namin na hindi mo yun kakayanin. Maliban pa sa ginawa mo sa mismong pamilya mo. Grabe naman kayo sa akin! Akala nyo krimen na ang ginawa ko para tratuhin nyo ako ng ganito. Diba? Plano mo nang magsarili. Gawin mo na lang. Kahit paano wala kang utang na loob sa kahit na kanino. Hindi ko po kasi alam kung paano at kung saan magsisimula Matalino ka naman. Gamitin mo yung utak mo. Makikita nyo, sa oras na makaalis ako, hindi ko na kayo papansinin. Huwag mo kong takutin sa sarili kong pamamahay. Wala ka ng galang. Kagagawan nyo rin po kung bakit ako nawawala ng respeto sa inyo. Pagkatapos ng mga ginawa ko sa'yo, ito pa ba ang igaganti mo, ha?
Mula nang tumira ka dito, kahit kailan, hindi kita siningil. Gusto ko kasi na makaipon ka at mabili mo ang gusto mo. Eh ano? Kayo naman ang may gusto na hindi ako mag-ambag sa bahay na to. Tapos isusumbat nyo? Ang galing nyo rin, no? Gusto mo bang palayasin kita na ganitong oras habang umuulan sa labas, ha? Gawin nyo po ng makarma kayo habang buhay! Talagang inuubos mo ang pasensya ko! Sa ibang tao lang naman kayo mabait at marunong makisama. Puro kayo pakitang tao! Ang mabuti pa, pumasok ka na sa kwarto mo. Mag-uusap tayo ulit bukas. Siguraduhin mo lang na nakaimpake ng mga gamit mo. Wala talaga kayong awa! Tama lang pala na mag-isa lang kayo dito sa bahay na to! Hindi ako nakatulog ng gabing yun dahil sa naging sagutan namin ng pamangkin ko. Sa kabila ng kakulangan sa tulog, maaga pa rin akong nagising. Hindi ko rin inaasahan na magigising din na maaga si Lisel. Chang, pasensya na po kayo kung nasagot ko kayo kagabi. Dala lang po yun ng nainom kong alak. Kahit humingi ka pa ng tawad, hindi na magbabago ang isip ko. Talaga bang pinapaalis nyo na ako sa bahay na to? Para din naman sa'yo ito. Mas matututo ka sa buhay kung mag-isa kang mamumuhay. Malaki na rin naman ang sakripisyo ko sa'yo. Kahit nga wala kang ambag, kung ano ang gusto mong kainin, yun ang binibili ko. Dahil yun lang ang kinakain mo. Huwag mo sanang isipin na sinusumbatan kita. Kasi, Chang, hindi ko kasi alam kung paano magsisimula dahil wala naman akong pang-upa ng bahay. Akala ko ba, sabi mo nag-iipon ka. Naniwala naman ako sa'yo dahil hindi ka naman nagpapadala sa inyo. Maliit lang po ang sahod ko eh. Sapat lang para sa mga pangangailangan ko. Ang sabihin mo, sapat lang para sa mga luho mo. Diyos ko naman, Lisel. Nakikiusap po ako sa inyo, Chang. Huwag niyo naman po akong paalisin. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Mag-ipon ka rin para makalipat ka na. Huwag ka na munang bumili ng luho mo. At huwag ka na rin mamimili ng ulam natin dito sa bahay. Kung anong nakahain, yun ang kainin mo. Nang hindi na siya sumagot, iniwan ko na siya sa kusina. Lumabas muna ako ng bahay para makasagap ng sariwang hangin. Sakto namang nasa labas ng gate ng mga kakwentuhan ko na sina Celia at iba pa naming kapitbahay. Niyaya ko sila sa loob ng bakuran kasama ang mga anak nila. Naging topic nga namin ang nangyari sa puno ko habang nagtatakbuhan ng mga bata. Tumayo pa nga kami kung saan nakatayo dati ang puno ng kalamansi. Lumabas naman ang pamangking ko na may hawak na mug ng kape. Nabangga siya ng anak ni Celia at tatapon sa kanya ang kape. Tingnan mo ginawa mo, bata ka! Sinabi na kasing huwag kayo maglalaro dito! Ang tigas na mga ulo nyo! Sabay-sabay naman kami napalingon sa lakas ng boses ng pamangkin ko. Nagulat na lang kami nang itulak niya ang bata. Natumba ito, tumama ang ulo sa bato. Lahat kami napatulala na lang sa nasaksihan. Umiyak ang bata habang sapo ang ulo na inaagusan ng dugo. Mabilis naman nakalapit si Celia at dumating pa si Mang Loreto. Walang hiya ka talagang babae ka! Pati bata kaya mong saktan! Nakita niyo naman na binangga ako ng batang yan. Hindi ko naman sinasadya na maitulak siya. Hindi ko na mapapalampas ang ginawa mong to! Magbabayad ka sa ginawa mo sa apo ko! Pagsabihan niyo po kasi ang apo niyo na huwag maglalaro sa bakuran ng ibang bahay. Nakangatwiran ka pa talaga. Magdasal ka na hindi malalang nangyari sa kanya, kundi mas matindi ang mangyayari sa'yo! Sumunod na rin si Mang Loreto sa mag-ina. Ang iba naman na naiwan nagpaalam naman na uuwi. Dismayado kong tinitigan ng pamangkin ko. Chang, hindi ko naman po sinasadya. Hindi ka na talaga magbabago kahit na kailan. Mainit lang po ang ulo ko kanina. Kaya batang napagbalingan ko. Noon pa naman, ayaw mo nang may mga batang naglalaro dito sa bakuran ko. Hindi ka man lang naging magiliw sa kanila. Baka po
napasama ang pagkabagok ng bata. Ipanalangin mo na maayos ang lagay niya. Dahil baka ipakulong ka ng magulang niya. Chang, tulungan niyo po ako. Ayoko pong makulong. Pumasok ka na sa loob ng bahay. Pupuntahan ko lang sina Celia sa kanila. Sige po, hihintayin ko na lang po kayo. Hindi ko na hinintay na makapasok ang pamangking ko sa loob ng bahay. Agad na rin akong umalis para puntahan ang bata sa kanila. Panay din ang dasal ko sa isip ko. Pagdating sa kanila, ginagamot ng lolo ang bata. May kung anong tinatapal sa ulo nito. Mas mabuti siguro kung dadalhin natin ang bata sa ospital. Hindi na kailangan. Delikado kasi kapag sa ulo. Mabuti na rin kung makakasiguro tayo sa kaligtasan ng bata. Ako na ang bahala sa lahat ng gastusin. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi na kailangan. Sige, kayo ang bahala. Nagmamalasakit lang naman ako. Pasensya ka na sa nangyari. Hindi naman sinasadya ng pamangking ko. Gaya ng sinabi ko, hindi ko na mapapalampas ang ginawa niya. Ako na ang sasagot ng kailangan na gamot ng apo ninyo. Huwag niyo na sanang ireklamo ang pamangking ko. Wala akong plano na ipapulis pa ang pamangkin mo. Kung yan ang iniisip mo. Kung ganun, ano ang ibig mong sabihin na hindi mo na mapapalampas ang ginawa niya? Malalaman niyo rin sa mga darating na araw. Naging palaisipan sa akin ang sinabing yun ni Mang Loreto. Nang makabalik sa bahay, inulan agad ako ng mga tanong ni Lisel sa kung anong lagay ng bata. Sa tingin ko naman, ayos lang ang bata. Manggagamot naman yata ang lolo niya. Naabutan ko kasi na ginagamot niya ito. Ay, salamat naman. Akala ko malala ang nangyari. Sana naman, maging aral na sa'yo ito. Sa bagay, sa nangyari wala nang pupunta dito. Baka pati ako. Iwasan na rin ang mga taga rito. Wala naman po kayong kasalanan sa nangyari. Kaya hindi nila kayo iiwasan. Sana nga. Iyon na lang kasi ang libangan ko. Mawawalan pa ako ng mga makakausap. Sorry po talaga sa nagawa kong pagkakamali. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa iyo, Lizelle. Kapag pinauwi naman kita sa inyo, baka hindi ka rin tanggapin ng pamilya mo. Bakit kailangan ko pa pong umuwi? Okay naman na po ang problema dito. Nagbanta kasi si Mang Loreto. Narinig ko po yun. Baka dala lang ng galit niya kaya nakapagbitaw siya ng ganong salita. Iba kasi ang pakiramdam ko. May ka ba akong nararamdaman? Dayo lang naman po sila dito sa atin. Hindi naman po siguro siya gagawa ng ikakapahamak niya. Ikaw naman kasi. Sinabihan na kita ng paulit-ulit. Dayo ang mga yan at hindi natin alam kung saang probinsya sila galing. Paano kung... Kalimutan mo na nga ang sinabi ko. Bigla kasing may pumasok sa isip ko. Pero sana naman mali ako. Napatitig ako sa pamangking ko na makikitaan din ng pag-aalala. Nung hapon dumating naman si Joey. Kahit kalmado lang ang pagsasalita niya, mararamdaman mo agad na galit din siya sa nangyari. Wala ka ba nakakabatang kapatid, ha? Ang iksi kasi ng pasensya mo. Hindi ko naman sinasadya ang nangyari. At saka ayos na naman ang anak mo. Pasalamat ka dahil walang masamang nangyari sa kanya. Kundi, patawarin ako ng Diyos sa pwede kong magawa sa'yo. Pinagbantaan na ako ng tatay mo. Pati ba naman ikaw pagbabantaan din ako? Hindi lang nagbabanta ang itay. Para ka namang hindi nagsisisi sa ginawa mo. Bahala nang maningil ang karma sa'yo. Inalok na nga kayo ni Chang na ipapagamot ang anak nyo. Ayaw nyo naman. Tapos kuda kayo ng kuda dito sa bahay. Hindi ka man lang ba hihingi ng tawad sa ginawa mo? Sorry! Hindi ko sinasadya. O ayan, humingi na ako ng tawad. Masaya ka na ba? Ano nga ba ang aasahan ko sa isang katulad mo? Alam mo pala eh. Ano pang ginagawa mo dito? Ito sasabihin ko sa'yo ha. Matinding magalit ang biyanang kong lalaki. Kung ako sa'yo, buong puso kang humingi ng tawad bago mahuli ang lahat. Hihingi na naman ng tawad? Aba, hindi na yata matapos-tapos to ah.
Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Hindi mo talaga ako mapipilit. Galing ako nun sa labas nang makita ko na galing sa bahay si Joey. Nasundan ko pa siya ng tingin bago ako pumasok. Ano ang ginawa dito ni Joey? Tungkol po sa nangyari sa anak niya. Humingi nga po ako ng tawad sa kanya. Kahit nakayuko siya, kita ko na galit siya. Bahala na po siya kung hindi niya gustong tanggapin ang paghingi ko ng tawad. Ako na nga po yung nagpakumbaba eh. Palipasin muna natin ang ilang araw tsaka kaulit makipag-usap sa kanila para humingi ng tawad. Sige po, Chang. Basta po, samahan niyo ako sa kanila ah. Makaraan ng 2 araw, bumisita ulit si Joey sa bahay. Kinumusta ko naman ang anak niya. Nilagnat daw ito kaya napilitan silang dalhin sa doktor. Naging maayos naman ang lagay ng bata kaya pinauwi rin sila. Kung ano man ang maitutulong ko, magsabi ka lang. Kaya po pala ako nandito para magpaalam na sa inyo. Ha? Aalis na kayo? Nagdesisyon po kami na lumipat na lang ng bahay. Dahil ba sa nangyari kaya kayo nagpa siyang umalis? Opo. Gusto sana namin dito dahil mababait ang mga tao, maliban sa pamangkin nyo. Alam ko na kahit paulit-ulit akong humingi ng tawad sa'yo, hindi na mabubura ang nangyari. Salamat na nga lang sa Diyos at hindi malala ang nangyari sa anak mo. Yun na nga rin ang pinagpapasalamat ko. Talaga bang hindi na kayo papipigil? Hindi na po. Ayoko rin kasing magpang-abot si Celia at ang pamangkin nyo. Saan nyo naman balak lumipat ng bahay? Malapit po sa lugar kung saan nakatira ang kapatid ni Celia. Yun siguro ang anak na nabanggit ni Mang Loreto. Nasaan na nga pala ang biyanan mo? Nauna na po siyang umalis. May kailangan pa siyang gawin eh. Ganun ba? Alam mo, Joey, medyo nahihiwagaan ako sa kanya. Lalo na sa mga sinabi niya tungkol sa pamangkin ko. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-alala. Kung ano man ang nasabi niya, kalimutan niyo na lang po. Nagalit lang siya dahil sa nangyari sa apo niya. Mahal na mahal niya kasi yung lahat ng apo niya. Oo, naiintindihan ko naman siya. Kailan niyo nga pala balak umalis? Bukas po ng madaling araw. Mamimiss ko ang mga bata. Natutuwa pa naman ako sa kanila lalo na kapag nagtatawanan sila. Kami rin naman po eh. Sa lahat ng mga natiram po namin, kayo lang ang bukod tanging mabait at tunay ang pagmamalasakit. Madaling araw pala ang alis ninyo. Mag-iingat kayo ha, saan man kayo lilipat. Sana dumalaw pa rin kayo dito sa akin. Ay, sigurado po yun. Hindi pa nga lang malaman kung kailan. Basta, maghihintay ako sa inyo. May kirot din sa akin na may aalis na naman na tenant sa apartment ko. Ganun ang nararamdaman ko tuwing merong nagpapaalam. Kapag kasi merong umuupa, hindi ko na sila tinuturing na ibang tao. Gusto kong maramdaman nila na pamilya ang turing ko sa kanila. Madalas naman kasi sa mga umuupa, galing pa sa malalayong lugar at malayo sa pamilya nila kaya sabik din sila. May problema po ba kayo, Chang? Nalulungkot lang ako dahil aalis na sina Joey. Huwag na po kayong mag-alala. Magkakaroon din po ulit ng uupa sa apartment nyo. Alam ko naman yon. Ang ikinalulungkot ko lang kasi sa sandaling panahon, naging malapit na sila sa akin. Lahat naman po kasi ng mga nangungupahan sa inyo, lagi nyong nilalapit ang sarili nyo. Kaya kapag umaalis sila, nasasaktan kayo. Sinabi ko naman sa iyo na ang turing ko sa kanila ay pamilya na. Hindi nyo naman po sila kadugo. Kaya sana, lagyan nyo ng limitasyon ang pakikipaglapit nyo. Siguro nga, dapat ganun ang gagawin ko sa susunod na merong uupa sa atin. Mabuti na rin po siguro na umalis na sila para matigil na ang kumakalat na chismis. Huwag mo nalang pansinin ang naririnig mo. Mawawala din yan katagalan. Kahit po kasi ang nasasakyan kong tricycle, pati driver inuungkat ang nangyari. Sagutin mo na lang sila ng maayos para matapos na.
Hindi ko na lang po pinapansin. Kunwari, wala akong naririnig. Ayaw na nga rin palang pumunta dito sa atin ng mga kaibigan ko. Ay, wala tuloy akong makausap. Mabuti na lang laging tumatawag si Alexis. Kumusta naman po siya doon? Ayos naman. Pati ang kapatid mo nasa maayos din ang lagay. 3 daw ang trabaho niya. Medyo mahirap nga lang pero kakayanin para sa pamilya ninyo. At least, nandun na po siya. Masasanay din siya sa trabaho doon. Oo nga. Sana ikaw rin. Matupad mo din ang mga pangarap mo. Magsusumika po talaga ako. Ayoko na habang buhay na lang na mahirap. Nang makaalis na sina Joey, nilinisan ko agad ang apartment at nagpaskil ng karatula sa labas. Naging kainip-inip din ang bawat sandali lalo na wala akong magawa sa bahay. Lahat na yata ng pwedeng kutingtingin sa bahay nagawa ko na. Minsan sumasagi pa rin sa isip ko ang pamilya ni Joey at ang mga sinabi ng biyanan nito. Tay, totoo po ba sinabi ni Celia na tinuloy niyo pa rin yung balak niyo? Oh, walang kamalay-malay ang babaeng yun na malapit na magsimula ang kalbaryo niya. Wala naman pong masamang nangyari sa anak ko. Sana hinayaan niyo na lang. Naging mabuti rin naman sa inyo si Ate Susana eh. Oh, siya lang pero hindi ang pamangkin niya. Nagagalit din po ako sa ginawa ni Lisel. Pero mas pinili ko na lang na magpatawad. Ganon din si Celia. Dapat ganon na lang din ang ginawa niyo, Tay. Pwede ba? Huwag niyo nga akong itulad sa inyo na masyadong malambot ang mga puso. Namatay na nga po ang puno ng kalamansi ng dahil sa inyo. Pati ang pamangkin ni Ate Susana, pahihirapan niyo pa rin. Tama lamang naturuan siya ng leksyon para magtanda. Mabagsik na barang po bang ibinigay niyo? Oo, tatagal ng ilang taon. Ay, naku po. Sisirain niyo ang kinabukasan Yun niya. naman talagang plano ko eh. Pasalamat siya. Hindi ko kikitlin ang buhay niya. Eh parang ganun na rin po ang gagawin niyo sa kanya. Pwede ba hayaan mo na lang ako? Hindi mo na rin naman mapipigilan. Dahil kalat na yun sa kanyang katawan. Kapag natuklasan yun ni Ate Susana, siguradong tayong pagbibintangan. Kaya nga kayo umalis na sa apartment na yun eh. Para kahit kayong maisip na gumawa doon, wala na kayo sa lugar na yun. Sana po, magbago ang isip niyo at bawiin ang sumpa. Huwag ka nang umasa. Kilala mo ako na ganito kahit noon pa. Wala akong pinapatawad. Oras na masaktan ang mga mahal ko sa buhay. Lalong-lalo na ang mga apo ko. Maagang umuwi ng araw na yun si Lisel dahil umalis daw ang boss niya. Biniro ko pa nga siya. Nabuti hindi niya naisipang gumala muna bago umuwi. Ganun kasi ang ginagawa niya. Tumuloy na po ako sa pag-uwi kahit gusto ko pa sanang mag-ikot-ikot sa mall. Pakiramdam ko kasi may sumusunod sa akin. Baka naman meron talagang sumusunod sa'yo. Hindi mo dapat binabaliwala ang pakiramdam mo. Tuwing lumilingon naman ako, wala akong nakikitang taong sumusunod sa akin. Minsan nga po, habang may ginagawa ko, biglang may bumubulong sa akin kahit wala naman akong kasama. Hindi kaya pagod ka lang sa trabaho. Kaya kung ano-ano ang naririnig mo. Hindi naman po. Hindi rin naman ako kulang sa tulog. Mas lalo na hindi ako nababaliw. Malinaw po na narinig kong bumubulong sa tenga ko. Ano naman ang bulong ang naririnig mo? Umpisa na. Anong umpisa na? Hindi ko po alam. Basta paulit-ulit po na ganun. Minsan nga nagugulat na lang ako. Ngayon ba, may naririnig ka? Wala po. Madalas lang na mangyari kapag mag-isa lang ako. Gusto mo bang magpatingin tayo sa doktor? Hindi doktor ang kailangan ko. Pahinga lang po. O sige, huwag ka na muna mag-isip ng mga problema. Huwag mo rin alalahanin ang pag-alis mo dito sa bahay. Dahil hindi na kita pabubukurin. Talaga po, Chang? Oo, nasanay na rin naman ako na ikaw ang kasama ko dito. Lalo lang akong malulungkot kung pati ikaw ay aalis. Salamat po, Chang. Wala na po ang bigat sa dibdib ko. Pasensya ka na. Kung nakapagsalita ako sa'yo ng hindi maganda. Ako nga po ang maraming nagawang mali sa inyo.
Sana po mapatawad niyo ako. Matagal na kitang napatawad. Sana bumalik ang dati nating samahan. Opo, Chang. Gusto ko rin pong bumalik yun dati. Sa pagkakataon pong ito, magiging mabuti na ako gaya ng gusto niyo. O sige na, magbihis ka na muna ng pambahay. Nagluto ako ng merienda. Sabayan mo na akong kumain. Sige po, Chang. Sandali lang po ako. Habang dumadaan ng mga araw, kapansin-pansin ang pagbagsak ng katawan ng pamangkin ko. Para din siyang laging puyat dahil sa pangangalong mata. Tuwing tinatanong ko naman siya kung nakakatulog ba siya, lagi niyang sagot mahaba nga raw ang tulog niya. Kahit nang sabihin ko na malaki na ang ibinawas ng timbang niya, hindi siya naniniwala dahil normal naman daw ang timbang niya. Para bang ako lang ang nakakakita sa malaking pagbabago sa kanya. Tsaka lang siya naniwala sa akin na magkasakit siya. Ano pong nangyayari sa akin, Chang? Bakit sa isang iglap, naging putot balat na ako? Bakit hindi mapaliwanag ng doktor ang nangyayari sa akin? Masasagot din ang mga tanong natin. Nagpatawag na ako ng albularyo. Bakit albularyo? Ano po bang nangyayari sa akin? Naisip ko lang kasi na baka merong kumukulam sa'yo. Ano? Kumukulam? Sino kaya ang gagawa sa akin ito? Isang tao lang naman ang nagbanta sa akin nun. Si Mang Loreto. Siya din ang pinaghihinalaan ko. Chang, mamamatay na ba ako? Hindi, Lisel. Kaya nga nagpatawag ako ng albularyo. Magaling si Mang Isko. Marami na siyang napagaling na kinulam at binarang. Sana po, mapagaling niya ako. Magtiwala ka lang. Samahan mo rin ng dasal para mas malakas ang kapit natin. Tandaan mo, lahat ng galing sa kasamaan, hindi nagtatagumpay. Opo, Chang. May nararamdaman ka pa ba sa katawan mo? Pakiramdam ko po. Merong gumagapang sa buong katawan ko. Pero wala naman akong nakikita. Meron po talaga. Ngayon naman, kinakagat nila ang balat ko. Oo nga, marami kang kagat ng mga insekto. Baka meron po talaga. Hindi lang nakikita. Konting tiis na lang, Lisel. Parating na ang albularyo. Kung halimbawa po na hindi ko malampasan ng nangyayaring ito sa akin, kayo na lang po ang magsabi sa pamilya ko na mahal ko sila at patawarin nila ako sa mga pagkukulang ko sa kanila. Huwag mong sabihin yan. Makakaligtas ka. At ikaw mismo ang magsasabi niyan sa kanila. Gusto ko rin silang mayakap sana. Diyos ko, bigyan mo pa sana ako ng pagkakataon na makapiling ang pamilya ko. Pangako po, pahahalagahan ko na sila. Sana mapagbigyan niyo ako na makabawi pa sa mga magulang ko. Lizel, nandito na ang albularyo. Gagamutin ka na niya. Sa buong buhay ko, nun lang ako nakasaksi ng biktima ng barang. Mismong pamangkin ko pa. Sabi ng albularyo, isang mabagsik at malupit na mambabarang ang nasa likod na nangyayari kay Lisel. Nakita ko kung paano lumabas ang napakaraming ipis sa bibig nito. Nagkasugat-sugat na rin ang balat nito dahil sa mga hindi nakikitang insekto na kumakagat sa kanya. Hindi ko na kinaya ang lahat. Tumalikod na lang ako. Naririnig ko rin ang palakas na pagbigkas ng orasyon ng matandang albularyo. Para bang nakikipagpaligsahan siya sa mambabarang. Sumisigaw naman sa sakit ang pamangkin ko. Diyos ko. Maawa po kayo.
iligtas niyo po ang aking pamangkin. Mahabag na po kayo sa kanya. Diyos ko. Ilang sandali pa, biglang tumahimik ang albularyo. Hindi na rin sumisigaw ang pamangkin ko. Paglingon ko, wala siyang malay. Agad akong lumapit sa tabi nito. Noon ko napansin na unti-unting naglalaho ang mga sugat niya. Naging abo na rin ang mga ipis sa paligid ng higaan niya. Ibig sabihin, natalo ng albularyo ang mambabarang. Tay, ano po nangyari sa inyo? Bakit puro latay kayo? Natalo ko ng albularyo. Ibig niyo sabihin, nakahanap ng magaling na albularyo sina Ate Susana? Hindi ako makapaniwala na may makakatalo sa kapangyarihan ko. Tandaan niyo po na laging kabutihan pa rin ang mananaig kahit gaano man kalakas ang kapangyarihan niyo. Oo nga. Nararamdaman ko na hindi na ako magtatagal. Ikaw nang bahala kay Celia at sa mga apo ko. Huwag po kayong mag-alala sa kanila. Hindi ko sila pababayaan. Tatawagin ko lang si Celia para magamot ang mga sugat niyo. Huwag na, iho. Hindi pa tapos ang albularyo na yon. Alam ko na meron pa siyang gagawin sa akin para tapusin ang buhay ko. Ayoko na makita na mag-ina mo ang paghihirap ko. Tay, saan kayo pupunta? Dito lang kayo. Hayaan mo na lang ako. Mas gusto ko mapag-isa. Hindi ko po kayo iiwan. Sasamahan ko na kayo. Sana pala nakinig na lamang ako sa inyo. Hindi ko sana sasapitin ng ganitong katapusan. Hindi rin pala maganda mapaghiganti sa kapwa. Kung ano ang ginawa ko, unti-unting bumabalik sa akin ngayon. Mas matindi pa sa ginawa ko sa babaeng yon. Tay, Joey, ihingi mo na lang ako ng tawad sa magtiyahin kung sakali makita mo ulit sila. Kahit gumaling na si Lisel, nag-usal pa rin ng huling orasyon ng albularyo para ibalik sa mambabarang ang sumpang iginawad nito sa pamangkin ko. Yun lang daw ang paraan para tuluyang maputol ang sumpa. Nang mga oras na yun, binawian na rin ng buhay si Mang Loreto. Tanda ng pagkaputol ng sumpa. Isang buwan din nagpahinga si Lisel mula sa trabaho. Mabuti na lang mabait ang amo niyang abogado. Sinamantala rin niya yun para dalawin ang pamilya sa probinsya namin. Nang mga panahon na yun, dinalaw naman ako ni Joey para humingi din ng tawad sa nagawa ng biyanan niya. Ikinalulungkot ko ang nangyari kay Mang Loreto. inaasahan niya na po na pwedeng mangyari yun sa kanya. Kahit ganon ang ginawa niya sa pamangking ko, hindi ko siya huhusgahan at hindi ako magagalit sa inyo ni Celia. Hangad ko pa rin ang masaya at tahimik na pamumuhay ninyo. Maraming salamat po sa inyo. Kayo na lang din po ang bahalang magsabi kay Lisel. Sasabihin ko sa kanya na dumalaw ka. Sige po, hindi na po ako magtatagal. Sino ang mag-aakala na sa panahon na makabago na ang teknolohiya, meron pa rin palang gumagamit ng karunungang itim? Wala na kaming pinagsabihan ng pamangkin ko kahit sa pamilya niya. Naging tikom ang bibig namin sa nangyari sa kanya. Baka wala rin kasing maniwala sa amin. Nakakatakot man ang naging karanasan namin ito sa barang. Alam kong yun ang nagmulat kay Lisel sa kahalagahan ng pamilya at paglapit sa Panginoon. Sa kasalukuyan habang naghihintay ako ng petisyon ng anak ko, sinusulat ko ang kwento ko. Matagal na ring wala sa poder ko ang pamangkin ko. Kinasal siya nung nakaraang taon. May pahintulot din niya ang pagsulat ko sa inyo. Sana nakapagbigay din ng aral sa lahat ng tagapakinig ninyo at inspirasyon ng kwento namin.
Maraming salamat po, Miss Gwen, at mabuhay ang channel nyo. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout sa Villosa family at Sambahon family. Hello kay Miss D. Shoutout sa Albertos family at kina Feline Ganusa at Shirley Bismanos. Hi kay Gina Andraque Peñas. Hello kay Baby Elaine at Tatay Neil ng Antipolo. Hi kay Rose Ann Romasanta. Hello kay na Auring, Minda, Ne, Leslie, Ruth, Faye at kay Poging J ng Amira Boxes Handicraft. Salamat sa patuloy na pagsuporta nyo. Hi kay Kendra Gomez. Hello kay Rosalie Del Prado from San Andres Province. Hi kay Ariana Fahana from Brunei. Hello kay Elizabeth Duncan ng Texas, USA. Hi kay Mel D from Malaysia. Hello kay na Pau Pau, Bochok, Amber, Janjan at kay Totoy T from Camarin, Caloocan. Salamat sa pakikinig nyo. Hi kay Tinay San Pedro. Hello kay Shine Min Lee ng Hong Kong. Hello kay Lynn Hasigawa. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Hello kay Queen Bell from Solano, Nueva Vizcaya. At hi kay na Miss Eds, Rachel, Yang, Rhoda, Ann, Trixie, Crystal, Lydia at kay Sir Lawrence. Maraming salamat po mga solid abangers. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, huwag pong kalimutang suportahan ng channel sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-comment. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa channel ni Ingkong, Ikalawang Yugto. Hanggang sa susunod, God bless. Aba, dapat lang. Ang hirap-hirap maglabat magpatuyo. Pamangkin ako ng apartment. Ng apartment. Oh, Tito Apartment. Sandali lang. Pamangkin ako ng... Tita Apartment. Tama. Sige na mga bata. Punta na nyo. Si Lisel po yun. Pamangkin ni Ate Susana. Ang plano ko lang isang buwan dito tapos anak ko naman ang plano ko lang isang buwan dito tapos anak ko naman sa isa ko titira ba paano to? Bale, 5 lang silang lahat na 3 kong anak. Bale, 5 lang silang 3. Visit na yan Pupuntahan ko lang sina Celia at